Hello and good day sa inyo ngayon mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. Kung nanonood ka po ngayon sa aking channel, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe naman po sa aking channel. At maraming salamat sa panonood ng aking video. Ngayon po ay ikukwento ko lang kung bakit kami napunta ng Bicol, ano yung naging experience namin sa Bicol. Sa imbis na medyo makawala lang stress, ay lalo po kaming na-stress, no? At yun. Medyo misadventures ang nangyari. Bale, ang kwento po kasi, pumunta kami ng Bicol dahil yung kasambahay namin ay nagpapaalam na uuwi ng Bicol dahil daw yung kanyang nanay ay may medical condition. At ang napag-usapan naman kasi ng asawa ko tsaka niya na pumapayag naman yung kanyang nanay na pag nakapunta na doon at kung wala naman kami mahanap na kapalit, sasama siya pabalik dito sa amin sa Taguig. Wow! Doon na ikaw, dali. Thank you! So, bago po ang lahat, bigyan lang natin ng konting background yung mga characters, no? Characters. So, una po namin naging kasambahay na tumagal sa amin si Nanay Laila. Hindi po siya talaga sa una-una na kasambahay namin, pero yun lang po kasi medyo background story. So, from kay Nanay Laila, no? Si Nanay Laila po kasi kumare ng tatay ng asawa ko. Yung tatay ng asawa ko at saka nanay niya, pareho na pong patay, no? Itong pangalawa kong anak, medyo nangungulit. Samantalahin natin na ganyan sila dahil pag lumaki, nako, hindi na yan bibitin sa akin, iba nang bibitinan yan. So, yung si Nanay Lala ay nagkakaedad na po at nagpaalam siya na kailangan niya na mag-retire or mag-resign bilang kasama namin sa bahay. So, hinanapan niya kami ng kapalit. Yung kanya pong pamangkin, si Buboy, ay may girlfriend or kalibin si Alex. So, si Alex na rin kasama namin. So, yung si Alex, tumagal naman sa amin ng mga ilang buwan. Pero yun nga, nagpapaalam siya dahil yung kanyang nanay nga raw ay may medical condition. Pero, paikli ko ng konti yung kwento, no? Feeling ko hindi yun talaga yung totoong reason, no? Si Buboy po kasi, habang nandito si Alex sa amin, si Buboy ay nagtatrabaho as construction worker dyan sa may malapit sa guardhouse dito sa aming subdivision. So every Sunday or kung may off si Alex, minsan nagpapaalam siya, uwi siya ng Cavite or magkikita sila ni Buboy. So yun na nga, nagpaalam siya sa amin. So dahil ayun ang paalam niya, so napagkasunduan po nila ng asawa ko na pupunta ng Bicol, tapos siguro para makita yung magulang or makausap. Pero ang sabi naman daw kasi sa usapan nila na pumapayag naman yung magulang na kapag hindi kami makahanap ng kapalit kasi sasama siya sa amin ulit pabalik. Kasi hirap nga po talaga makahanap ng kasambahay, di ba? Mahirap pagkatiwalaan yung ibang tao. Kaya hanggang sa na maaari yung kakilala or inirekomenda ng taong kakilala namin. Kasi meron din ako naging kasambahay noon, kapatid ng katrabaho ko, natutulog kami, bigla na lang umalis. Iniwan yung panganay ko na nasa baba hanggang nagising na kami, magsi 7 PM na ng gabi. Yung anak ko nag-isa na lang sa baba, wala nang kasama, iyak na naiyak. Paano kung yung anak ko umakyat dun sa crib na hulog, di ba? Kami tulog sa taas. So yun, kaya iniwasan namin na hanggat maaari hindi namin kakilala, no? So yun na nga, nung bago kami umalis na papunta ng Bicol, si Nanay Laila po, kinausap ng asawa ko na siya muna yung tatao dito sa bahay. Tapos pagpapakain ng mga aso, ng pusa ulit. Tapos may sinama po siyang dalawang bata na apo niya raw sa pamangkin. Dahil yung asawa nung yung parang yung babae namatay na, yung lalaki may iba ng asawa. So wala na bumabantay sa mga bata, sinama niya rito. Tapos si Alex naman, uwi raw muna ng Cavite, may susunduin kamag-anak, isasabay niya sana. So parang ang plano nila ng asawa ko, kasi ako nagpo-observe lang naman ako rito sa bahay pag lang naman ako sa mga desisyon ng asawa ko. So uuwi rin daw si Buboy, sasabay. Ang plano parang si Buboy magko-commute, tapos ang kasama ni Alex, yung kamag-anak niya, kung nanay or pamangkin or kusino, nasusunduin niya sa Cavite. So ayun ang mga kasama namin sa sasakyan. Pero bago kami umalis, nung papunta ng Bicol, siyempre, medyo may mga, hindi kami masyado magandang nararamdaman. Medyo may ubusipong kami. Yung anak ko, kagaling ng sakit po noon. Mga halos 2 weeks siyang pabalik-balik yung sakit. Tapos noon, yun, nung hapon, nililinis ko yung sasakyan, yung expander. Bigla na lang po pumasok sa isip ko na about something about accident. Kasi parang may naalala ko sa Facebook
na nakita kong post, parang isang family na daga na ng truck habang nagbabiyahe, no. So sabi ko sa expander kay Mamba, hinimas ko yung hood, magbiyahe tayo ng safe. Pero hindi ko po sinabi yung kahit kanino, kahit sa asawa ko. Tapos noon, sinundo ko na si Nanay Laila ng 6 PM para nga makauwi dito sa amin, makausap ng misis ko. Tapos si Alex umalis na kasi noon ng tanghali eh. Nakatulog na po ako nung bandang mga alas 2. Sabi ko kung nakauwi na sila Alex, sabi ang kasama si Buboy. Hindi yung kamag-anak niya na dapat isasama niya. Si Buboy yung kasama niya. Tapos yung mga alas 2, alas 3, bumangon na kami. Nag-impake na ako ng mga gamit. So kinarga ko sa expander yung 2 bag, mga gamit namin, yung stroller, yung parang cooler, half container na tubig ng anak ko. So mga gamit namin. So full pack yung sasakyan natin. Tapos yung style po ng ayos ng mga upuan namin, yung sa second row seat, andun yung lalagyan ng baby. Tapos yung upuan ng anak ko na pangalawa. So inaangat pa yung parang headrest eh, parang iniasalpak na gano'n, parang nakalaki yung hindi magalaw. So sakay na po kami sa sa sasakyan mga bago mag alas 4. Tapos lumakad na po kami. Nung lumakad na kami, may gamit pa palang kukunin to si Buboy doon sa may guardhouse. Malaki pong bag, yung parang pag namamalengke ka ng sa mga damit sa palengke, yung di-zipper na gano'n na parang bayong na malaki. Meron siyang gano'n punong-puno, tapos si Alice may madalang gamit. So, yun, nagkakatitigan kami ng asawa ko, so parang iba yung sinasabi nila sa nangyayari. So, pero, nandun pa rin yung syempre, dahil halos parang kamag-anak yung turang namin kay Nanay Lala, hindi naman sila iba sa amin. So, parang, sige, okay lang, dito na tayo, paalis na tayo eh. Pero nagkakatitigan lang kami ng asawa ko. Tapos, syempre, mag-aalis ka na naman ng gamit, dahil nakaupo na yung mga pasahero. Syempre, nasa likod sila, third row seat silang 2. Tapos, kailangan po alisin yung mga nakaupo, yung mga anak ko lalabas na naman para makasakay sila sa likod. Kasi, yung papasok sa expander sa third row seat, fold mo pa yung upuan sa second row eh. So, ang style ng upo nila, nakapatong kay Buboy yung kanyang bag na malaki. Tapos, inusog namin ng konti yung second row seat para magkasya sila sa likod, no? So, kasya naman po. Pero, nandun na kami, nung nakuha yung gamit, sabi ng asawa ko, naiwan yung pagkain ng bata. Meron naman gatas, pero kasi merong binigay yung kaibigan namin sa si Maring Risa na pagkain ng baby. So sabi na sa ako, balikan natin para may kinakain yung bunso habang bumabiyahe. So ako muna yung nagmaneho. Pagdating niya sa may Bikutan, sabi ko kasi 2 bars lang yung gasolina natin, pakarga muna tayo ng gasolina. So parang mga 1,000 lang muna yung pinagas namin sa Petron. Tapos nagpakarga kami ng hangin. So biyahe na po kami. Ang tinuro ni Waze na daan ay pa Service Road, pa Laguna. Tapos pinadaan niya na kami ng expressway. So pagdating ng expressway, hinataw ko na po yung biyahe. 80 hanggang 100 km po yung tinatakbo ko. Yung anak ko naman, na pangalawa, itong makulit kanina, nasuka na. Ganun po pala, no? Kasi pag nasa second row ka or third row seat ng expander, kasi hindi ko pa nararanasan yung dati dahil kadasan ako nagmamaneho kaya asawa ko, so palitan naman kami ng pagdadrive. Pagka nakayuko ka pala or nasa second row seat ka, kasi naranasan ko nung pauwi na kami, habang nagpinapakain ko yung bunso ko, pagka medyo matagtag pala yung daan, nakakahilo. So, nag-gets ko kung bakit nahihilo yung anak ko. So, suka siya. Ang style kasi ng upo namin, ako, asawa ko, tapos second row, yung silang 3 mga magkakapatid, yung panganay ko, inasikaso ng anak ko, tapos sumuka siya. Tapos noon, ang sumunod na stop po namin, pero sa may Tiaong Quezon, dun po sa may Ohana na so may video po ako noon nakapost sa Facebook, sa YouTube. Kumain muna kami doon ng almusal. Sulit po ang pagkain, maganda yung lugar. 350 lang po yung 2 klaseng pansit na maraming serving, yung lomi, tsaka yung lomi gisado. At pagkatapos po noon, sabi ng asawa ko, siya muna naman yung magdadrive kasi ako yung nagdadrive yung una eh. Tagal lang anak. Tapos noon, kalagitnaan ng biyahe, kasi yung anak ko umiiyak, yung bunso, tumigil kami para magtimpla ng gatas. Tapos, palitan naman kami ng pagdadrive. Hanggang sa, nandun na kami sa may paggumaka. Kasi yun nga,
naging parang bar ng gasolina namin, parang 3/4 lang yung naging bar nung nagpakarga kami ng 1,000 muna. Pero all in all, yung parang total ng kinarga po namin na back and forth to Bicol hanggang po ay parang 4 na full tanks lahat po, no? Tapos po nun, may mga nadaanan kami na pasigzag-zigzag, may mga daan po doon na malulubak or mga sira yung daan. So, dahil unang biyahe po namin sa Bicol, wala na kaming kamag-anak sa Bicol, wala kaming alam sa Bicol. Yun, bali, si Expander naman po, kaya naman yung 7 katao na sakay, kahit maraming karga, kinaya naman po niya. Pero meron lang kami nadaanan dyan sa may Gumaka, parang yung bypass road po ba yun, kasi pinaiba niya kami ng daan ni Waze, kasi si Waze naman talaga yung guide namin, dahil wala namang alam sa daan. Meron pong paahon doon, tsaka palusong sa nadaan. Kinakabahan ako dahil yung naging bar namin, isang bar na lang. Tapos, kahit anong apak ko ng gas, ang takbo na lang niya parang 20 km/h. Sabi ng asawa ko, ano nangyari? Bakit yan? Sabi ko, paahon tayo. Paangat yung, yung daan. Tapos, yun, buti, kinahin naman niya, kinakabahan ako kasi baka mamaya, bigla kami maubusan ng gasolina. Dahil yung dinaanan namin, walang masyadong mga tao, walang mga establishments. Tapos, hindi ko alam kung saan pa yung susunod na gas station. Ang naging gas station po na na-stopan namin, na nagpa-full tank kami, yun dun sa may Gumaka na LTO. Kung nakakarating po kayo ng Bicol, or kung bago pa lang sa Bicol, so, yun po, sa bandang Quezon po to, no? Tapos, nagpa-full tank na kami, pahinga muna konti, ihi. Tapos, tayo-tayo muna kasi masakit sa likod, matagal ang biyahe. Tapos noon, bili lang sila ng mga ice cream on sticks. Tapos, biyahe na naman kami. Rat-rat na naman ang biyahe. So, ginagawa ko pong style, may mga sinusundan ako mga ibang sasakyan kasi minsan mapapansin mo po yung mga ibang sasakyan, nararide po sila. Yun pala, kasi sa mga gitna ng daan doon, mga sira-sira. Ang dami po palang sira-sira ang daan dyan. Sa may Atimonan, sa mga ganyan. Hindi ko maalala yung mga pangalan ng mga highway, pero yung mga part po na sira, dahil siguro dahil dinadaanan ng mga truck, sira yung daan po. Tapos po nun, ang sumunod na stop na namin ay sa may Tabugon. 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 Yung kinainom po namin, gotoan sa Tabugon, ang mahal po ng serving ng pagkain. Kaya maganda po pala kung aalis kayo, may dala kayong pagkain. Kasi ang pagkain lang namin noon, nagpalaman kami ng tinapay, yung sliced bread, nilagyan ng peanuts. So yun ang inalmusal namin. Tapos po noon, kumain kami. Ang in-order ng asawa ko parang sinigang, yung Bicol Express, tsaka yung laing. Kung yung platito ganyan, yung mas maliit pa sa platito pero medyo malukong, 150 pesos po ang isang order ng pagkain. Napakamahal, ang konti po ng serving. So, ang inabot po ng pagkain namin ay 535 pesos. Yun po yung lunch namin. After po namin mag-lunch, rat-rat na naman kami ng biyahe. So, nakarating po kami ng Sipokot. So, from 4 AM na biyahe namin, mag-alas 4 na rin po ng hapon kami nakarating doon. Ito po muna kami inistapan sa Sipokot, yung parang tapat ng 101 store something dyan sa Sipokot. Kamag-anak ni Buboy. Hindi ko lang kung bakit sila bumaba kasi naiwan ako ng panganang anak ko, yung bunso, ako sa sasakyan, bumaba sila. So, ayan po, ituloy ko na po yung kwento ko, no? So, nung bumaba po sila sa may Sipokot, sa may store 101, sumunod po naman namin na pinuntahan, papunta ng Kabusaw Road. Kasi doon po talaga nakatira si Buboy. So, pagdating po namin sa may lugar nila,
Tapos pumunta sa may bahay nila, pinakita po niya na yung kanilang pinagkakabuhayan po daw doon eh pag-ice cream, tapos yung bahay po daw doon ay pagka tumulong ka magawa, tapos mo yung kompletong work doon sa bahay, eh libre na yung pabahay. Sabi ng misis ko, eh makahanap ng kasama or maisama si Alex pabalik sa dito sa Taguig. Sabi lang ni Buboy, wala naman daw siyang pakialam doon sa decision daw ni Alex or wala siyang ano ron. Hindi naman daw niya parang pwedeng sabihan kung anong gusto ni Alex gawin, no? Tapos may nakita po ako doon na suha. So sabi, papadalan daw ako ng suha. Eh wala pa yung may-ari, so tsaka na lang pagbalik namin. Nung nandun na kami, siguro mga mag-aalas 5 na, sabi ng asawa ko, kailangan na namin papunta ng Mayon kasi yun nga ang plano niya, magtagal lang stress at gusto niyang makita yung Mayon. So biyahe na naman kami. Siyempre may mga times po na nag-stop over kami kasi kailangan magpalit ng diaper ng anak ko. May mga nadadaanan po kami mga gas stations katulad ng Shell. Dahil probinsya nga po doon, no? So layo-layo yung mga establishment. Hindi mo masyadong ganun ka sibilisado katulad ng ibang mga lugar doon sa Makati, Taguig, di ba? Syempre, kumpara naman sa probinsya at saka dito. Pero syempre, maganda dahil sa hangin, maganda yung mga view. Tapos po noon, ang next stop po namin ay sa may Robinson's Naga. So nung napadaan na po kami ng Naga, yung parang na-feel nyo na po, ay, ang ganda na rito. Ano na, develop na. Parang katulad na ng mga ibang lugar dito sa Manila. Kumain lang po muna kami doon, tapos yung mga anak ko naglaro doon sa may parang playground kasi may palaron po doon. Libre yung parking, sa labas ka lang ng mall, nag-stop ka lang doon, pwedeng mag-park. Tapos noon, sabi kasi ng asawa ko, dahil mag-anong oras na, kaya umalis na talaga kami doon kila Buboy, no, mga bago mag-5. Nakarating kami ron sa may Robinson's Naga, tapos siguro umalis kami ron mga 7 or bago mag-8. Umalis na kami, hataw na naman kami ng biyahe. So ang style ng upo namin sa passenger seat, sa tabi ko yung panganay ko, yung asawa ko sa likod kasama yung mga anak ko. Para syempre kung umiyak, may taga-padede, tsaka makapagpahinga yung asawa ko. Dahil ang layo ng biyahe, dahil ilang oras na. From 4 PM, nasa kalsada pa kami. So ang sinearch po niyang lugar, nakita po niya yung Ninong's Hotel. At yun, nakarating kami ron mga 10:30 PM na, halos mag-11 na. Saka ang ginawa ko pong style ng pagmamaneho, may nauna sa akin, ang galing niya sumingit, yung adventure kulay red. Ako. Kasi syempre dun sa papuntang Bicol, maraming mga truck, no? Hanggat pwede po maunahan ng mga truck, tinatry namin maunahan ng mga truck kasi minsan mabagal po sila, minsan 3 or 4 ang kailangan mong singitan. Eh ang galing ng adventure. Talagang mahahataw niyo po sa expander kasi 5 na lang kami. Pinipindot ko po yung OD. Pag kailangan rumatrat, tsaka yung apak ng gas talagang malakas para umarangkada sa expander. So kaya naman niya. Pero yung talagang adventure, ang galing magmaneho. So saludo ko dun sa kung sino man yung galing niya. Siya yung sinundan ko, siya yung naging guide ko. Tsaka yung anak ko, taga-sabi sa akin kung bandang right, kung may mga harang, may mga truck or motor, tricycle sa kabilang side, may mga puno, kung safe. Sabi ng anak ko, Dad, wala na, clear na. Rat-rat na. So nakarating po kami dyan sa may Ninong's Hotel. Maganda po yung accommodation, para nasa 2.7 or 2.8 yung room. At ang masarap po doon yung pagkain. Buffet, may video nga po ako, di ba? Ang ganda ng pagkain nila, yung hotel mismo. Saka maganda yung service kasi yung higaan po namin, hindi naman kami kasya lahat. So yung panganay ko sa sahig na higa, pero nakahingi kami ng comforter. Yun, tapos meron pa nga siyang pool, di ba? Nakaligo pa yung mga anak ko sa pool. Tapos meron po dong view sa 5th floor, akit ka lang. Meron doon makita mo yung Mayon. So, nung nakita ko po yung Mayon sa personal, parang nakakasarap po sa damdamin, no? Iba yung pakiramdam. Tapos noon, from Ninong's Hotel, so 10:30, 11, nandun na kami, no? So, parang almost 18 hours kami bumabiyahe. Kinabukasan, bago kami umalis, kasi mini-message na ng asawa ko na kailangan na namin makasabay na si Alice po, limitado lang yung oras na tsaka araw na nilib namin sa trabaho. Kailangan namin bumalik. Tapos sabi, parang gusto niya mag-extend. Sabi namin, hindi pwede kasi wala naman kami talagang pera. Papunta talaga doon, hindi naman talaga namin planong umalis. Kung hindi lang yung paalam niya na medical condition ng nanay niya. Tsaka yung expense po kasi,
Kung alam lang nila, wala naman talaga kaming pera dahil pa na pinagkakautangan. So yun, credit card na naman yung ginamit ng asawa ko ron, dagdag gastos na naman. So parang tinatansya ko po, ang total na nagastos namin sa parang mga 18 to 20,000. Parang gano'n ang range ng nagastos eh. Ang laki. Tsaka wala naman silang ginastos po masahe. Sagot naman namin sila sa, syempre pag ano, sa sasakyan, sa mobile naman sila, no? Tsaka yung pagkain. So okay lang naman po yun. Yun lang. So, ang plano namin, para mas makita si Mayon, mapicturan, ang turo sa amin doon sa Ninong's Hotel sa may Kagsawa Ruins daw. So punta kami ng Kagsawa Ruins. Asawa ko muna yung nag-drive. So para mga 25 minutes lang naman yun away from Ninong's Hotel. Pero nasa Kagsawa Ruins na kami, kakain sana kami ng lunch. Eh, yung mga pagkain po medyo mahal. Tsaka hindi trip nung asawa ko. Sabi niya, Jollibee na lang tayo, fast food. So punta kami ng Jollibee. Nasa may Jollibee na po kami, kain kami, babalik sana kami doon para kasi yung naging interesado yung anak ko sa ATV. Tsaka hindi ko nga gano'n na-video yung Kagsawa Ruins kasi nung ang na-video ko lang doon yung nung bumaba kami, yung anak ko naglaro ng buhangin, na-video ko lang konti yung parang part ng simbahan dahil kailangan namin umalis at kakain. Tapos noon, nag-message nga na parang hindi nga makakasama si Alex sa amin, gusto pong mag-extend ng ilang araw dito sa Bicol kasi yung jowa niya si Buboy eh para talagang gusto nang mag-stay ulit ng Bicol eh. Parang ayaw nila maghiwalay, no? Parang gano'n ang gusto nilang plano. Iba yung plano nila sa sinasabi nila sa amin. So gusto ng asawa ko, makausap sila ng personal. So biyahe kami from Legazpi back to Sipokot. So asawa ko yung nagmaneho. Ang tindi po nung layo na naman nung biyahe namin nun. So halos parang 3 hours kami nun sa kalsada. Habang nasa gitna kami ng kalsada, bumabiyahe, bilang nag-message si Nanay Laila kasi kinakamusta ng asawa ko si Nanay Laila, sinasabihan na kung ano yung nangyayari dahil ang kamag-anak naman talaga niya si Buboy. So parang kausapin na bakit gano'n yung inano nila nung nandito na sa Bicol, iba na yung desisyon nila, iba yung gusto nilang gawin. Biglang minessage kami na na-aksidente raw sila sa motor. Eh sabi ko sa asawa ko, baka naman palusot lang yun. Pero yun, aksidente nga sila sa motor. Eh nagmaneho pa naman ng nakainom eh. Pero magmamaneho ako nakainom, wala kang helmet. Tapos ang nangyari daw, parang tumama yung dibdib ni Alex sa kung saan sinugod sa ospital, sa Sipokot Sanctuarium ba yun, or District Hospital. So ang layo na naman tinakbo namin, no? Dahil siyempre kaalala kami, dahil sila kasama namin papunta ng Bicol eh. Tsaka wala kami kakilala ron, wala kaming ibang kamag-anak. So puntahan namin sila. Pagdating namin po doon, sa may hospital, binaba sila ng asawa ko tsaka yung panganay ko, yun nga, umiyak nga ako si Buboy, si Alex may may galos sa katawan. Tapos kailangan daw ilipat from Sipokot na hospital to Naga Medical Center. Kasi ang sabi parang may tama raw yung puso or namamaga yung puso, may kung ano na kailangan i-check, hindi na sila masyado ma-check. So takbo na naman kami ng Panaga. Sundan sana namin yung yung ambulance. Pero syempre mabilis yun eh. Hindi na kaya habulin. Tsaka may mga lugar po kasi sa Bicol na nawawalan kami ng reception, yung waste nag-offline, yung mga radio station di namin masagap. Kasi nga layo-layo yung lugar, may mga lugar na walang ilaw pa, malalayo yung mga ilaw. Tapos noon, so mga 5, so parang nakarating na kami ron sa hospital, siguro parang mga mag 8 PM na, something. Sa paghabol namin sa kanila, no? Pag dinunod sa hospital, eh bawal naman daw pala mag-park doon yung kotse. Hindi pwede. Eh di doon lang mo sa parang hypermart sa labas nag-park. Tapos punta kami doon. Tapos minessage na lang namin na hindi kami makakapasok dahil hindi kami nakapasok ng guard, bawal mag-park doon sa loob ng ospital. Tapos habang nandun kami sa kalsada, nagugutom na kami. Lakad-lakad kami sa kalsada, kami lahat. Iniwan namin sa kainin kasi naghahanap ng kainan. Eh, may nakakita namin mga turo-turo. Ay, hindi naman masyado gusto ng asawa yung mga style ng pagkain. So yung ending, kasi nung lunch, ang kinain namin Jollibee eh. Nag-Jollibee na lang kami nung lunch. Kasi dahil hindi gusto ng asawa ko doon sa may Kagsawa yung mga pagkain. May natira pa kami ibang pagkain. So ayun, nung papunta nga sana kami ng Sipokot, doon ko naranasan yung pinapakain ko yung bunso ko. Nakayuko ako, tapos yun, ang asawa niya drive, nakakahilo pala habang nasa likod ka ng expander pag patalbog-talbog yung daan. Saka may mga ibang daan po kasi pinapalot kami ni Waze na hindi yung talaga yung mismong highway, parang patagong lugar. Tapos po nun, ang ending, kumain kami sa may Uncle John's. Yung parang mga rice toppings. Tapos yun, naasar na nga ako dahil ganito yung nangyari. Iba yung sinasabi nila, na-aksidente pa sila. Tapos sinabi ko sa asawa ko, na yun nga, nung bago ko umalis, parang may aksidente. Yun pala, sila ma-aksidenteng dalawang magjowa,
Tapos doon, sabi ng asawa ko, pahinga muna tayo. Sabi ko, uwi na lang tayo. Diretso na sa wala naman tayong mga kasamang kasambahay. Uwi na lang tayo. Nabubuwis na kasi ako eh. Tapos doon, sabi natin, pahinga muna tayo. So napunta kami sa CBD Hotel. Nag-stay muna kami ron. Medyo hindi masyado maganda yung hotel na yon kumpara doon sa Ninong's Hotel. Pero okay na, nagpahinga muna kami ron. Ang libre niyang pagkain, parang good for two lang, yung breakfast. Yung anak ko, binila namin ng pagkain. Hindi katulad doon sa Ninong's Hotel, buffet, eat all you can. So, from some CBD Hotel, takbo na naman kami ng Sipokot kasi bago talaga kami umuwi para makausap ng asawa ko si Alex na yun nga, makita yung kondisyon kasi umuwi raw sila eh. From Naga Hospital, umuwi naman sila para okay naman na makalabas. So, bali share ko lang rin yung isa sa hindi ko malilimutang part nung pabalik kami ng Pasipokot nung hapon, no, dahil yung anak kong bunso umiiyak na. Kasi kapag may pupo siya, nag-stop over kami sa mga gas stations. Yung pangalawa kong anak, si Eldrick, sabi ko naman sa kapatid niya, "Don't worry Mia, malapit na tayo sa far away." So yun yung pinaka-part na nakakatuwa lang, na kahit umiyak yung kapatid niya, andun siya para magpatahan. Sabi ko, "Don't cry Mia, malapit tayo sa far away." Tapos noon may nastapan kami na gas station na kailangan namin maghugas ng puwet ng bata pero kailangan magbomba ng poso. Tapos noon sa CBD Hotel, takbo na naman kami ng Sipokot kasi kailangan makita ng asawa ko si Alex para makausap. Na yun nga, kailangan namin ng kasambahay. So bago kami umalis ng hotel, nilinis ko muna yung expander. Tapos noon from Sipokot, uwi na kami. Nag-lunch lang kami dyan sa may Zenith restaurant dyan. Tapos nakauwi kami sa amin siguro 10:30 na ng gabi. So yun ang adventure namin sa Bicol na misadventure, tsaka talagang lalo kaming na-stress after noon dahil syempre sa layo ng biyahe, sa tagal ng pagdadrive, masakit sa likod, sa puwet, sa leeg. Ayun, lalo kami nagkasakit na ubo, sipon, asawa ko nawala ng boses. Yun, so gusto ko lang pong i-share sa inyo nag-experience namin dyan sa Bicol na misadventure, tsaka yung trip to Bicol gone wrong. Sa expander naman po, kahit paano, kinaya naman nyo yung biyahe at reliable yung ating expander, no? So, thank you for watching my video. Pinaiksi ko na lang po, yung kasi ang pinaka-kwento kung bakit kami napunta ng Bicol dahil yung kasambahay namin nagpapaalam na may medical condition yung kanyang nanay. Ang nangyari, na-aksidente sila sa pagmumotor. Na-stress kami lalo. Nagpabalik-balik kami from Sipokot, Tunaga, Legazpi, takbo na naman ng Sipokot, Tunaga na naman, Sipokot na naman, hanggang pauwi. Ayun. So, yung gasolina namin na na-consume, halos 4 times kami nagkarga ng full tank. Tapos yung expense, halos 18 to 20,000. Dahil sa gasolina pa lang. Ang laki na ng expense namin sa pagkain, tsaka yung hotel accommodation. So, siguro kung magkakapera, makapag-travel ulit, pero yung hindi na nakaka-stress, no? Tsaka sana may mahanap na kaming matinong kasambahay kasi ngayon wala kaming kasambahay. Ang hirap po mag-adjust. Yung mga trabaho namin, yung oras ng itutulog, pagbabantay sa bata, ang hirap po. So, ayan. Thank you for watching my video and for supporting me. Mama Chup Chup. Bye-bye!